Okay? Tara guys, samahan nyo ako mag water cooling. Ito, tetestingin ko muna yung stock pan ng ating computer. Stock heatsink lang kasi yung gamit natin, tsaka stock na pan ng video card. Yan, binuksan ko OBS, temperature, monitor, tapos Dota. Tapos, yan na. Titingnan natin kung hanggang saan yung inaabot ng ating temperature pag stock lang ang ating mga gamit na fans or pang cooling sa ating video card at CPU. Ito, umalo na siya ng 71 degrees. Mainit na po yan, sobrang init. Nakabukas Dota, Roblox, OBS para may recording tayong nakikita yung temperature natin. Ito yung stock ng ating video card at ng ating processor. Sa processor hindi naman stock pero tower cooler lang siya. Tapos sa video card stock. Ayan. Test. Tingnan nyo, 70 degrees, sumaabot pa ng 75 yan. Sa processor, 41. So, tatanggalin na natin yan. Tapos, pre-ready na natin yung ating mga gagamitin. Ito yung gagamitin natin. Radiator, dalawahan. Vice key. GPU block. Universal, China yan. Heatsink, para sa mga IC. Water flow. CPU block. Yung mga coupling natin para sa host natin. Ayan, pandikit sa heatsink. Host natin. Water pump. Tapos yung Corsair na hiwalay na water cooler H5SF. Yan, binaklas ko na yung ating video card tsaka tower cooler para sa ating CPU. Ang unahin ko, ito, si Corsair. Sa CPU muna yung hiwalay. Kung mapansin nyo, naglalaro siya, kailangan natin siyang lagyan ng washer. Para dito, stock lang siya, kumbaga hindi siya naglalaro. Para pag nilagay natin yung pump ng Corsair, hindi sumasayaw-sayaw, tsaka hindi magkaroon ng overheat. Ayan, nilagay ko na yung stock ng gamit yung Sino. Ayan yung stopper or yung pinakasagad na sa tornilyuhan. Para may clearance din yung sa backplate. Ito, kakabit na natin. Papakita ko sa inyo na 0-0 siya. Hindi kasi pwedeng may laro yan eh. Ipitan nyo na lang ng long nose yan, pero ingatan nyo. Ito yung sa likod. So, may magandang clearance siya doon sa mismong backplate ng processor. So, dahil kinulang ako, pumunta ako sa iMart ng Megawayan. Kinulang tayo ng gamit. Kaya kailangan natin yan. Yan, tornilyo. Mga tornilyo. Bolt nut. Ito, later na natin magagamit yan. Fast forward, naikabit ko na ito ang ating Corsair. So, dyan sa taas, nakaganyan siya. Para dyan lumalabas yung hangin ng mismong radiator. Kasi mainit yung hangin na binubugan yan. Hindi pwede doon sa motherboard nakatutok. So, ngayon, testing muna natin. Yung wala pa muna yung video card. Yan. Nag-display naman. Test tayo ng load para malaman natin kung mag-overheat ang ating system unit. Ayan. So, 45 degrees. 40 degrees. Test tayo ng best settings. Wala pang video card dyan mga boss. Ayan. Naka-best. Para uminit yung ating processor. Para malaman natin kung mag-overheat tayo. So, dahil hindi naman, okay na. Proceed tayo sa ating second. Yung ating GPU. Tanggal natin yung tornilyo. Yan. Madali siya. Tsaka dahil luma na yung nakalagay dyan. Gagamitin lang natin ng tissue yan. Tanggalin natin yung lumang thermal paste. Okay, maigi.
As brushin natin yung mga alikabok. Brushin na natin na maigi para siguradong. Ayan. Tapos ito, tinetest lang natin yung ating water block or GPU block. So pagkabit ko ng tornilyo, kasama yan pagbili sa Universal. Ayan, may washer na plastic yun. Kakabit nyo sa likod, tapos dyan sa harap, tapos ligpitan nyo. Ayan, kinabit ko na rin yung coupler dun sa GPU block. Kasi ito, lalagyan na natin siya ng thermal phase. Tuldok-tuldok lang muna. Tapos, ilapat natin gamit yung GPU block. Ayan, para malaman natin kung lahat ba nalagyan. Ngayon, pagka may konting gilid na hindi nalagyan, lagyan nyo lang po ulit ng tuldok ng konti dun sa mismong gilid. Ganyan po kasi ako maglagay. Ayan, lalagyan na natin yung washer, spring. Tapos, higpitan na natin. Ang tansya ko dyan, yung higpit niya, pagka nagdikit na yung mga spring, so nakukompress, diba? Kompresin nyo ng maigi. Huwag naman sobrang higpit, yung saktong-saktong compress lang. Yan, yung pinaka-tansya ko. So, ito yung luma kong video card na naluto. Gagawin ko yan, pan niya. Yan, kakabit na natin yung radiator. Kabit natin yan, yung mismong coupler niya. Paano maglinis ng radiator? Ganito lang, yan. Bugahan nyo lang. Lagyan yung tubig tapos bugahan nyo, kaya lagyan nyo sa gripo. Oops, pinugabugahan pa ulit para siguradong walang problema. Walang debris na bakal. Ito na yung water pump. Testing ko muna kung saan ko ilalagay. Iniisip ko kung saan ko ilalagay. So dahil wala nang space, nagbarena ako sa mismong casing natin. Ingat lang sa pagbabarena kasi delikado, baka mabutas natin yung radiator natin. Kasi yan, kakabit na natin yung bracket mismo ng water pump. Lagyan nyo ng washer yung mismong ano para, ayan, pag kinabit nyo yung front panel, hindi siya tatama dun yung ating bracket sa ating water pump. Next na natin dyan yung ating looping. Ayan, kabit muna natin yung mga para sa ating gagawing looping. Okay. Ayan na. Natantya ko lang yung hose. Sumakto naman yung binili kong isang buo. So, ayan. Ayan yung binili ko. Ito na po yung ating loop. Water pump reservoir. Water flow. Papunta sa GPU block. Hose. Papunta sa radiator. Palabas. Papunta ulit sa ating reservoir. Tapos i-jumper na po natin yan. Tanggalin lang po natin yung power supply sa motherboard. Tapos sa CPU. Ito yung lumang pan ng video card, lalagyan natin doon. Tapos ito na yung ating test fire. Kailangan po naka-jumper na yung sa power supply. At saka yan, nakalagay na yung power ng pump. Tapos lagyan natin ng tissue para makita natin kung may leak po ba. Ayan, tinesting na po natin. Tapos ito, lagyan na natin ng coolant. So dito nagkaroon pa tayo ng problema dahil hindi natin na malaya na sumusobra na po pala yung coolant na nalalagay ko. Kaya tumapon. Bilhin ko lang guys bago nyo ano yan, dapat naka-jumper na po yung mismong power. Ayan na po, tumapon. Yan po yung purpose ng ating radiator na dyan nakalagay sa labas. Test fire po natin. Ayan, para hinihigop na po yung coolant. Tapos, dagdag na lang po tayo ng coolant. Huwag na po nating punuin masyado. Okay na po yung ganyan. Tapos, wait lang po tayo ng mga 20 minutes. Tignan natin kung may tatagas. So, ngayon, wala namang tagas. Okay naman yung tissue, hindi naman nabasa. Pati yung pan, nalagay ko na. Yan po pala yung ginamit kong bracket. Binili ko lang din po yan. Ay, improvise, di ba po? Tapos kakabit ko yan sa pan ng video card. Ito yung ating test fire, mga bossing. Yan na.
temperature niya. Mag-yakult 34. ka muna mamaya tsokolate. Tapos nga pala hindi ko na nga nagamit yung binili kong sa CPU block kasi po yun nga po yun dahil sa H5SF na Corsair. Dapat po yun nakapaikot yun eh. Pero pagka po nagkaroon ng naman problema, gusto ko pong pababain pa yung temperature, baka isama ko na Dapat po yan nga sa flow. ano yan, naka 70 na yan eh. 38 lang oh. Last time 38, magi 80 pa. 38 last time 70 plus 73, may video naman tayo noon. Ngayon up to 38 lang. Grabe. Laki ng ibinaba. So yung radiator natin, Paisky copper, dalawahan, water pump. Tapos yung GPU block na China customized sa GPU lang. Yung mga IC, yung mga memory chip, hindi ko na nilagyan ng heatsink. Nilagyan ko na lang nito yung stock fan nung dati kong radiator, dati kong video card na naluto. Nilagay ko dun sa pan ng ng video card. Ayan na guys. Sobrang baba ng temperature. 38 lang. Ito yung ating before and after. Before 72, nagsa 75 degrees ko po yan. Full load. Ito po naka full load 37 degrees lang. Parang may sinat lang. Next project, saan ako naman po. Salamat po.